Sa pamamagitan ng machine na ito, yung basura na pwede pa po nating pakinabangan. Marami po bang bunot ng niyog sa inyo pong lugar? Sa ibang mga probinsya, ginagawa po, sinusunog o kaya tinatapon lamang po ito. Alam nyo bang pwedeng pagkakitaan ang bunot na ito? Welcome pong muli dito sa ating pong vlog, Diskarte Pinoy TV. Kasama po natin ngayon si ate at si kuya. Magandang araw po sa inyo. Good morning po. Paano nyo pong nakita yung advertisement natin dito sa Diskarte Pinoy TV? Nakita po namin sa Facebook. Ano po ba yung way ng business nyo? Bakit kailangan nyo po ang decultivator machine? Actually, sa Bay Laguna kasi, garden capital kasi siya. So, very necessity yung kusot. Yung coco pit. So, naisip namin na gawin siyang business para rin, kumbaga, hindi na mag-outsource yung mga garden. Sa amin nakukuha, kami na yung magsusupply. So, bumibili pa po kayo ng coco pit? Yes, naghahanap kami ng supplies. Inahalo kasi sa lupa, yung coco pit, tapos yun, hindi na pa tutubuin yung halaman. Halimbawa, nakapag-produce po tayo ng coco pit, paano po ba ang ginagawa sa coco pit? Diretsa po ba yan na isasama na dun sa pananim o hinahaluan pa po? Hinahaluan pa po namin ng lupa. Nakamix. Tapos, inimix siya, tapos saka itatanim po yung seedling. Hindi po pwedeng puro ano lang. Mas maganda po kasi may bunot, mas maganda po yung pagtubo ng halaman. Paano po? Anong kaibahan ng purong lupa lang kaysa sa may halong coco pit galing po dito sa bunot ng niyog? Ayun, yung kanyang nutrients na nakukuha, syempre may ano po yung bulok po siya. Natural fertilizer kasi siya. Nakakatulong din po ba yung coco pit na, kasi kung purong lupa po masyadong siksik. Yun. Pero kung may halong coco pit, nakape-penetrate po yung ugat. Tama po ba yan? Yes. Maganda po yung tubo ng halaman. Samahan niyo po kami mga kadiskarte at testingin po natin to kung paano pong gumawa ng coco pit at ng coco fiber. Mula sa Laguna, nakakarating po sila dito sa Busos, Bulacan para lang dayuhin itong ating decultivator machine. Ito po yung ating machine. Ang kaibahan po nito, hindi na po kayo mahihirapang humila gamit ang recoil starter. Di ba pangkaraniwan, hinihila po yan. Ito po hindi. Para hindi mahirapan ng mga customer natin, ginamitan na po natin siya ng susi. May battery na po siya para sa start o meron siyang starter na tinatawag. So dalawa po, pwede po siya rito sa recoil starter, pwede rin po siyang disusi. Tapos 20 horsepower, tingnan nyo naman kung gaano kalakas yan ha. Ang ibang decultivator, gumagamit lang ng 12 horsepower. Napakamahal pa, samantalang sa atin 20 horsepower na sapat para gumawa po ng coco pit at ng coco fiber. Tingnan nyo kung paano gumawa ng coco pit at ng coco fiber ang ating pong machine. Paghihiwalayin po niya ang hibla at yung pinaka madudurog na himulmul po niya. Try natin. Start. Tingnan nga natin reaction ni ma'am. Ma'am, tingin niyo po ba dito sa ating naging coco pit? Actually, mas maganda nga yung may konti siyang fiber. Hindi siya masyadong magaan din. Pagka nabasa kasi yan, hindi rin siya aapaw sa sapat. Tingnan naman po natin yung coco fiber. Yung iba po, pinapakinabangan din po nila to. Yes, pwede siyang gawing paso. In San Pablo, Laguna, ginagawa siyang lubid or yung pot na para sa orchids. So wala po palang tapon? Oo, wala talaga siyang tapon. Okay, maraming salamat po. Useful talaga siya. So mula po doon sa nagiging basura, kasi normally pagka po tayo ay nagko-corpora, ang kinukuha lang po yung laman. Yes. Para gawing mantika or gawing langis o sabon, kung ano-ano ba. Tapos, wala nang pakinabang po yung nagiging bunot. Pero pwede pa po pala nating pakinabangan yung bunot po ng niyog. Ayun po, kung kailangan po ninyo ng decultivator, punta lang po kayo dito sa Diskarte Pinoy sa Bustos, Bulacan. Yan po. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sir, ha, ma'am. Maraming salamat po sa inyo, mga kadiskarte. Sa lahat po ng mga interesado, pwede nyo pong i-follow ang ating pong social media account, Diskarte Pinoy TV. At sa gustong umorder, ang aking cellphone number, naka-flash po dyan sa inyong screen. Sa mga nagtatanong nga pala kung magkano po ito, ha, sa iba ang bentahan po niyan, 120,000, 110,000. Sa Diskarte Pinoy TV, napakamura lang po. Ang presyo lang po niyan ay 65,000 lang po. At ang kagandahan nito, disusi na po siya. Maraming salamat po sa inyo at ingatan nawa po kayong palagi ng Panginoon. God bless po.